mga kababayan. O speaking of West Philippine Sea, mga bossing, since napag-usapan na po natin ang West Philippine Sea, eto. Wait lang. Since napag-usapan na po natin, mga kababayan, ang West Philippine Sea, mga bossing, nagsalita na po si BP Sara tungkol po sa West Philippine Sea, mga kababayan. O akala natin hindi magsasalita, ano? Gusto nyo marinig kung ano sabi niya sa West Philippine Sea? O eto po, mga bossing. Papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na... Narinig nyo, mga bossing, yung tanong nung nasa likod, ang papa nyo po ang naggawa ng desisyon, no? Ang papa nyo po ang naggawa ng desisyon. Mamaya i-debunk natin yan. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po nangyari ngayon? Sabi naman ng Vice Presidente, ano, gumanon, umaagre siya na ang tatay niya nga ang nagpalibing, mga bossing. Ano po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya. Magiging ano ba yun? Embalsamador yung mga umaano yung naggagamot po bago po iburol yung tegi Ano po ba yung mga nasa sepulturero? Sepulturero pa yata ang ating Vice Presidente. Huhukayin. Sa West Philippine Sea. Ano daw? Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Mga bossing. Unang-una, tatagilid talaga yung 2028, mga bossing. Tatagilid talaga yung 2028 na kandidatura ni BP Sara dahil po dito sa mga sinasabi niya. Huhukayin ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Siyempre, eliminated na yung boto ng mga government supporters at supporters po ng Pangulong Marcos. At hindi naman din po papayag yung mga yung mga kakamping, mga kababayan, even nakalibing na po at even na sila po ayaw nila dati, no? Na mailibing ang dating Pangulong Marcos Sr. diyan. Papasok na po diyan na, ay, saglit lang, dati ayaw namin yan. Pero kung ganyan, huhukayin tapos itatapon sa West Philippine Sea, first time kong narinig. No? Sabi siya, Presidente, ang word na West Philippine Sea, kung meron man ang mga nakaligtaan, pasensya na po. Papasok po dyan, igalang mo naman yung patay. Igalang mo naman. Kung dati ayaw namin malibing yan, since nandiyan na, irespeto na natin. Tapos sasabihin pa, itapon sa West Philippine Sea. Kung yung West Philippine Sea, hindi siya makapagkomento na, sandali, kampi ako kay Pangulong Marcos. Kasi, karapatan natin ang West Philippine Sea. Ano? Wala siyang masabing ganun. Tapos doon pa itatapon po, mga bossing. At approve sa kanya, yung sinasabi nung reporter na tatay mo ang gumawa ng desisyon, para ipalibing si Ferdinand Marcos Sr. Papakinggan niyo po mamaya, mga kaibabayan. So, soplakin po natin yung mga yan, no? Kasi yung mga DDS ang pinapaniwalaan dating Pangulong Duterte ipinalibing si Marcos Sr. Yun po yung nakataga sa isip nila Paulit-ulit po. Bakit ganoon, Mark? Pinalibing yung yung tatay niyan. Tapos ngayon babanatan. Tandaan nyo po, sila ang unang gumigiba po sa gobyerno. Yung mga pautog-mautog nila, doon po mga nagsimula ang paggiba nila sa gobyerno, mga kababayan, sa pagtira nila kay Pangulong Marcos. Game. Sinabihan ko si Senator Amy, one of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Inulit pa. Sabi ko, siguro
kahit ibang vice president, ay hindi, Duterte pala ito, no? Duterte pala ito. Kaya kahit anong sabihin, okay lang, walang preno. Hindi iisipin, vice presidente pala ako ha. Kailangan medyo maging formal at decente yung aking mga sasabihin, yung aking mga bibitawang salita. Sabi ni Elma Domingo, dapat psychotest yang si Sarah Kim. Delikado yung BP pa naman. Di ba ninyo nahahalata? Normal pa ba yan? Supreme Court ang may order na ilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Tuloy. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yan magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Ayan, talagang parang naging storytelling lang po no? Kaya nga po mga kababayan, uulitin ko, kung sino ka man Poncio Pilato ka na nagpumilit na magpa-preskon ang vice presidente, ikaw ang may kasalanan kapag ang impeachment ay natuloy. No? Lalo pong lumalakas ang sigaw ng taong bayan, hindi fit ang vice presidente sa kanyang posisyon. Lalo pong lumalakas mga kababayan dahil po dito sa ginawa nilang preskon na yan. Yes, sir. Ito pa. May sasabihin pa siya. So, yes. Just a very quick follow-up. Did the conversation happen between you and Senator Amy na you mentioned natatapon? Hindi kasi conversation yun group chat yun. Group chat. Noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun sa Philippine Sea, ang tatay ninyo. Biruin mo, no? Ganun yung kausap mo sa group chat, mga bossing. Kakabahan ka din. Ay, Diyos ko, ano ba naman yan? Sabi mo, isang kaibigan. Gumawa ka pa ng libro ng isang kaibigan. Tapos ganyan pala ang gagawin mo sa tatay ng isang kaibigan. Okay, so pwede tumuloy na muna tayo. Ha? Tumuloy na. Kasi gutom na ako. Wala na kasing kasunod daw po yung kanyang mga ikukwento. Gutom na din ang vice presidente, sasabay kay Robin Padilla siguro sa pagkain. Baka nauna na si Robin dyan. Yun naman hindi nagpapagutom. Ayan. Aba, nilagyan pa pala ng apoy ito. Sunog daw. Sunog. Eto na po mga kababayan. Yung sinasabi po nila at pinapaniwalaan nitong mga kumag na mga DDS na to, eto na po ang sagot. Yung sinasabi ho nila, mga bossing, na si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyon, no, na ipalibing si dating Pangulong Marcos Sr., eto po ang kasagutan niyan. Baka po nahihilo pa sila dito sa presko ng Vice Presidente. Eto. As spoken, former President Ferdinand Marcos can be buried at the Ulitin natin Supreme Court. The Supreme Court has spoken. Former President... Sino daw po ang nagsalita? Sino daw po ang nakapagdesisyon na? Supreme Court has spoken. Ano daw po yun? Ferdinand Marcos can be buried at the libingan ng mga bayani by a vote of 9 to 5 to 1. The High Tribunal... Yan yung sinasabi ko sa kanila paulit-ulit. Si Duterte ang nagpalibing. Supreme Court po, pinagbotohan. Yung mga judge po, mga kababayan, matatalinong tao po, no? Talagang tinignan nilang maigi. Dapat ba itong ilibing sa libingan ng mga bayani? Di ho ba? Ulitin natin konti baka hindi narinig ng mga DDS Para naman malinaw sa kanila. Hindi yung nanghuhula lang sila na si dating Pangulong Duterte ang nagpalibing. Gutom na ako. Gutom na daw. The Supreme Court has spoken.
Former President Ferdinand Marcos can be buried at the libingan ng mga bayani. By a vote of 9 to 5 to 1, the High Tribunal removed any legal hurdle on the divisive issue. Marita Muahe with this report. Ayan po, nagbubunyi po ang mga loyalista, Marcos loyalists cheered at the Supreme Court's decision favoring the burial of former President Ferdinand Marcos. Ayan Supreme Court SC approves Marcos burial at libingan ng mga bayani. Naku pati kayo nagaano kayo. Ano tawag doon mga bossing? Yung kiniklaim nila? Yung hindi naman sila ang gumawa? Ang dating Pangulong Duterte, ang magagawa lang niyan is, okay, sige, tanggapin lang. Diba? At dalibingan ng mga bayani. Wherefore, premises considered, the petitions are dismissed. Necessarily, the status quo ante order is hereby lifted. With 9 concurring and 5 dissenting, only Associate Justice Bienvenido Reyes inhibited from the case. Those who gave favorable votes were Associate Justices Arturo Brion, Presbitero Velasco Jr., Diosdado Peralta, Lucas. Ayan po ang mga bumoto, mga kababayan. Siyam, credit grabber. Tama, kine-credit grab nila yung desisyon ng Supreme Court kasi daw nagdesisyon na ang dating Pangulong Duterte na ipalibing si Marcos Sr. Ibang klase kayo, ha? Voted in favor siya, Associate Justice Arturo Brion, Presbitero Velasco Jr., Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Mariano del Castillo, Jose Perez, Teresita de Castro, Jose Mendoza at Estela Perlas Bernabe. Siyam. Bersamin, Mariano del Castillo, Jose Perez, Teresita de Castro, Jose Mendoza, and Estela Perlas Bernabe. Meanwhile, those who dissented are Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justices Marvic Leonen, Francis Hardeleza, and Alfredo Benjamin Cagio. Paano naman po yun, BP Sara? Magagalit naman po sa iyo ang Supreme Court. Kasi hindi naman po kayo yung mismong talagang nagdesisyon para ilibing ang dating Pangulong Marcos Sr. Kayo kine-credit grab ninyo. Biruin nyo mga kababayan. Tingin nyo, tama pa ba? O nasa wastong pag-uutak po pa ang ating Vice Presidente? Tingin ko wala na Yung mga ganyan pong mga pa-presscon, yung mga sinasabi niya sa presscon, mga kababayan, nandoon yung may gigilitan, puputulin yung ulo, nandoon yung huhukay ng patay. Sabi ko, saglit lang, ano pa ba to? Halata po, Halata po na stress na ang Vice Presidente, mga kababayan, at halata po yung depression. Ewan ko lang kung tama yung word ko, pero yun yung explanation ko, doon sa mga napanood ko sa kanyang press conference.